ka nandito ngayon? Kung nandito ka ngayon dahil sa obligasyon, mabigat ang loob mo. Ba't ka nandito? Sa linggo na naman. Simpa na naman. Kahit mabigat yung kalooban ko, mabigat ang katawan ko, sana nagpapahinga ako ngayon. Pero dahil linggo, eto, kumusta ka, Pastor? Kaya habang kinakamayan mo ako, damang-dama ko yung nararamdaman. Ang bigat. Pero tignan nyo, kahit gano'ng kabigat ang nararamdaman nyo, kapatid, pero dahil may pag-ibig ka, hanggang ng dating mo. Tama? Kamay mo din kamatabi mo. Pakiramdaman mo, mabigat o magkaan? Oh, bigat ah. Bigat? Bigat? Mabigat to talaga yung Kaya maging sa pagkakaisa sa simbahan, makinig kayo. Pag pwede ng pagkakaisa, mabigat. Yung mga leaders ng youth, leader ng ladies, leader ng men. Isa sa pinakamahirap i-maintain sa samahan yung pagkakaisa. Yes. Tama? Amen. May ibang espiritu, kahit iisa lang yung ibang espiritu dyan, ang hirap dalhin. Tama ba? Tama. O, sige. Sabi ko, isa lang, ha? Isa lang. Apat kayo. Kanya-kanya. Nakuha niyo yung point? Yes. Kaya kailangan ipanalangin ng Panginoon eh. Kasi alam ng Panginoon kung gaano kabigat ang mararanasan ng mga susunod sa kanyang mga anak. Hindi ganun kasimple. Kaya di ba, pakiusap ko sa inyo nung nakaraang linggo, tulungan niyo ang pastor niyo, huwag niyo pagtulungan. Kasi dami-dami niya eh. Patay si Pas. May sinabi sa ano na, pagdating sa pastors, esteem them very highly in love for their work's sake. Esteem them very highly. Estimahin nyo na sila ng mataas. Hindi lang sa paggalang, kundi maging sa pakikipagkasa to. Ang sabi niya, for their work's sake, alang-alang sa kanilang gawain. At pagkatapos may kadugtong. Sabi, and be at peace among yourselves. Kasi kasukdulan na ng kabastusan ng mga anak nag-aaway-away sa harap ng kanilang magulang. Kasukdulan ng kabastusan. Sinasaway na ng magulang, "Uy! Tumigil na! Naku! Nagsusuko pa sa harap nila." Pagka ganun, pag-uuntugin ko. Kaya be at peace among yourselves. Bakit? Sapagkat yun yung pinakamahirap i-maintain sa isang samahan. Yes. Okay? So, mabigat ang unity. Mabigat ang unity. Sa totoo lang, kaya nagkakagulo ang mga maraming political parties. Kahit yung mismo una, United Nationalist Alliance. Sila nagkakagulo. Hindi sila magkaisa. Bakit? May elementong kulang. Ano nyo kung yan? These are Christians. Christians lang ang po pwedeng mag-enjoy ng tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Amen. Charity, pag-ibig, at napansin nyo, charity is the content of our unity. Yan yung laman ng ating pagkakaisa. In fact, kaya tayo nagkakaisa. Nabanggit ko na yan, second point pa lang. Sabi, by this shall all men know that you are my disciples if you have love. So, doon pa lang, dahil sa ating pag-ibig, nakaka-highlight ang ating pagkakaisa. Hello?
Ano sabi dyan? Oh. Be content of this, our charity, before you conclude that love is all there is. Pansinin nyo. Our charity, Ito nga, yung what did Christ pray for his disciples? He prayed for their unity. The content of this unity is charity. The context of this unity is purity. At makikita natin dito that love has its responsibility. And this responsibility is to keep the purity of our unity. Wala. Ito na. Noong last Sunday, I spoke about the contrast of our unity. Kung may pagkakaisa, merong ano opposite ng pagkakaisa? Pagkakagulo. Pagkakanya-kanya. Kaya hinalintulad ng Panginoon ang kanyang simbahan sa isang katawan. Hindi po pwedeng makatayo ako rito na iisang paa. Ano mangyayari sa akin? Unang-una, hindi ako makakarating dito. Kasi hindi naman ako pwede pumunta dito na. Di ba? Kailangan makikooperate yung kabilang paa ko. At habang nakatayo ko rito, dalawang paa ang ginagamit ko. Tama? Ama. Hindi po pwedeng sabihin ng kaliwang paa ko, ay, ayoko pumunta dyan, dito lang ako sa upuan. Sabi nung kanang paa, hindi, pumunta ka na lang kasi magpe-pray ka na eh. Nakuha niyo? Hindi po pwedeng nagkakanya-kanya tayo sa gawain ng Panginoon. Tama? Bagamat pinapahalagaan natin ang bawat isa rito, pero dapat pahalagaan natin higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Amen? Now, pansinin niyo. Posible ba na ang gawain ng Panginoon magulo? Tinatanong pa ba yun? Obvious ba? Maraming simbahan ang nasisira dahil may mga tao sa loob ang naninira. Hindi naman tayo masisira kung galing sa labas ang panggugulo. Hello? Kaya merong warning na binigay. A strong warning against those who cause disunity in the church. Na binanggit nga ron, abomination. Ang alin? Yung number 7. He that soweth discord among brethren. Yung masama ugali mo at ayaw mo magbago, okay ba yan? Kasi ikaw lang ang masisira. Pero pag nagsimula ka na magkalat ng masamang espiritu at ikinikwento mo kung kani-kanino sa loob ng simbahan, yun yung sowing discord among brethren. At yan yung sinasabi na abomination. Yung anim na nauna, hate lang yung binanggit eh. Hate, kinapupuutan ng Panginoon. Bagamat hindi na rin maganda yun, di ba? Kinapupuutan ng Panginoon. Pero yung ikapito, ano yung ikapito? Sowing discord among brethren. This is a serious matter. Kaya hindi pinapalampas yan. Not only does the Lord hate this, it is also an abomination unto Him. So, napag-aralan natin last Sunday, why unto one and avoid those who cause disunity? Why? Kasi sa totoo lang, if you cause disunity in the Lord's church, you are being considered hindi ka isa. Anong tawag sa iyo? Kaaway. Hindi ka kakampi. Kung hindi ka kakampi, ano ka? Kalaban. Oh, hindi, wala sa Biblia, kung hindi ka kakampi, kalabang ka. Kung kalabang ka, hindi ka kakampi. Yes. Walang mirong. Walang or. Hello? Walang mirong. Ay, hindi ako kakampi ha. Hindi rin ako kalaban. Eh, kanino ka? Or. Walang ganun. Looking. Kaya, kung ginugulo mo ang simbahan ng Panginoon, hindi ka sa Panginoon. Naalala nyo, nung inuusig ni Saul pa, hindi pa siya Pablo nun. Nung inuusig niya ang simbahan, pinapakulong niya yung mga Kristiyano. Napapatay. Hinuli siya ng Panginoon, inaresto siya, sinalubong siya sa daanan.
Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hoy, Saulo, Saulo! Bakit mo ako pinag-uusig? Eh, tama naman si Saulo. Sabi ni Saulo, sino ka? Hindi pa naman kita kilala eh. Ngayon lang tayo nagkita eh. Tapos sasabihin mo, inuusig kita? Ano sabi ng Panginoon? Bakit mo ako inuusig? Bakit? Sapagkat inuusig ni Saulo ang iglesia ng Panginoon. Hello? Hi. Hi. Let this serve as a warning. Guluhin mo simbahan ng